So magandang araw mga paps. Dahil wala tayo ngayong mga malalayang rides, pahinga natin ngayon. Itatry natin linisin yung panggilid ng aking ADV 160. Dahil mula nung binili ko to ay hindi ko pa to nalinis yung panggilid. So disclaimer lang mga paps, hindi po ako professional na mekaniko. Ibabahagi ko lang po yung aking mga nalalaman at konting experience sa paglilinis ng panggilid. So tara, let's go! Yun, so para matanggal natin ay kailangan natin ng T-wrench na 8mm ang size. Yun, tsaka kailangan din natin ng Star Allen. So ayan, nakita mo yung mga papi, napakadumi ng ano niya. Madumi. Kasi mula nung binili ko to, hindi ko pa nabuksan. So dito, may nakakabit dito na wire. So tatanggalin natin dyan. So kailangan natin gumamit ng pliers or kahit na anong pang-ipit. Ayan. Ipitin natin siya dito para lumabas tong lock. Ayan. Ayan. Lumabas na. Tapos itong hose wire, usog lang natin dito para ano siya, matanggal sa pagkakalak. So ayun, tanggal na yung isang cover. So ang tatanggalin na lang natin nito ay ito ulit. Gagamitan pa din natin ng 8mm para sa mga dito na mga nasa gilid. Ayan. So dito mga paps ay meron tayong isang problema. Yung isang tornilyo dito sa loob ay hindi siya kaya ng T-wrench dahil bumabangga siya dito. So ang kailangan nyo na lang gamitin ay yung L-type na 8mm. Ayan. Or pwede ring socket or pwede ring close wrench na ito, socket wrench or open wrench na 8mm ang gagamitin nyo. Pwede dito. Ayan. Kasi hindi siya maabot dahil bumabangga siya sa footrest cover ng PDB. So kahit socket wrench na L-type or open or close socket pwede. Ayan. So after natin matanggal lahat ng mga tornilyo dito sa mga panggilid ay hahatakin na natin to. Ayan. So ayan. So ayan, kung makikita nyo, may mga konting dumi na sa loob ng 5 months na hindi nabuksan. Din yung panggilid din natin ay makikita nyo, mayroon na din mga dumi. So ayan, may mga dumi na rin kayong makikita dyan. So lilinisin natin yan mga paps. Dahil wala naman tayong ginagawa ngayon, sinipag tayo, lilinisan natin yan. So kailangan din natin tutanggalin mga paps yung cover ng air filter para mabuksan natin tong drive face. Tatanggalin natin to mga tornilyo. So after na matanggal yung mga screw na nakakabit dito, bubuksan na natin. So ayan mga papi, medyo madumi na rin. 4 months pa lang to, ganyan na yung itsura. Medyo madumi na oh. So lilinisan natin yan dahil kailangan nating i-maintenance ating motor. Meron dito mga screw dito mga papi. Ayan, isa, dalawa. Ito ay lilinisan ko lang mga papi kasi wala pa akong budget pagpapalit ng air filter. Titignan natin mamaya kung may mga papalitan na rin tayo sa mga bola, sa mga panggilid. So titignan din natin mamaya yan. So ayan yung loob. So mga papi, ang next natin ay tatanggalin tayo itong drive face. Gagamitan natin ng white tool. And syempre 22mm na socket. Tapos meron siyang hawakan. Pwedeng mahaba, pwedeng maiksi. Tapos paabante lang yung paabante lang yung tulak. Ayan. Then pag pwede nyo ng kamayin nyo na lang, malambot na. So ayan. So tanggalin natin yung ating drive face. Ingatan nyo lang yung mga washer na nandito dahil importante yan. Ayan. So next naman tatanggalin natin is yung bell. So ganun pa din, gamitan nyo lang ng white tool number 17 na socket wrench. Paabante pa din yung tulak pag bubuksan nyo. Ayan, paabante. Yan, so may washer din.
So ito yung ating belt. Dumi na din oh, yung mga ganito, mga pulbos na yun oh. So ayun, madumi din yan. So kailangan natin linisin din yan. Then tatanggalin na natin itong torque drive. Natanggal na natin yung torque drive. So tatanggalin natin itong belt. Yan, so kung makikita nyo mga paps, ang dumi. Ayan. Ayan, madumi. So i-maintenance natin yan, dilinisin natin yan. Kung makikita nyo mga paps, yung itsura ng drive face dahil nandito yung bola, mga bola. So ayan yung ating mga bola. Ayan, tatanggalin nyo rin yung bushing. Then lalagyan din natin yan mamaya ng grasa. So ito yung mga bola natin, 19 grams nga ang stock ng ADB. So kung makikita natin mga paps, ay medyo may kanto na siya ng konti. Ayan o. Ayan, may konting kanto. So wala pa tayong budget na pangpalit, so lilinisan lang din natin yan. Yan sa mga papi, mula doon sa air filter, crankcase, lilinisan natin yan lahat dahil nakikita natin na medyo madumi na. Sa bell, dito sa drive face, sa pulley, napakadumi na. So lilinisan natin yan lahat. So yung clutch lining mga papi ay lilinisin din natin, so kailangan natin siyang mahiwalay dito sa torque drive. So gagamit tayo ng socket, siguro nasa 42 o 44 mm to, di ko lang sure ha. Pero bili lang kayo ng ganitong socket, sabihin nyo pang Mio or pang NMAX. Isang size lang din naman yan. Nagkasya siya. Baliktaran yung nabili ko. Yung sa kabila, siguro 42, yung sa kabila 44. Not sure mga papi. Patanong na lang doon sa nagtitinda. Salamat. So ihiwalay natin yan. So yung mga papi, para matanggal nyo itong clutch lining dito sa torque drive ay gagamitan natin siya ng socket. Then ipapasok natin siya dito. Then gagamit ulit tayo ng Y-tool. Then lalagay natin dito yung tubo. Pag matigas ay lagyan nyo na lang ng extension. So paabante pa din yung tulak pag bubuksan natin. So ayan. Tulak natin. So ayan mga papi, nabuksan na natin. So pag malambot na, tanggalin na natin. Mano-mano na lang natin ang kamay. Tumatalsik to, dagawa ng spring. So pwede na natin yung ikutin ng kamay. Ayan. So sa pag-ikot nito mga papi, kailangan ay alalayan nyo ng apak. Ayan. Apakan nyo yan. Tapos sa kanya luluwagan. Dahil tumatalsik yan eh. Apakan nyo yung clutch lining. Ayan. So natanggal na natin. Ayan oh. Dahil ito yung ating clutch lining, lilinisan din natin to. And lalagyan din natin to ng grasa. So ito ang kanyang center spring. Ito ang kanyang torque drive. Napakadumi. So lilinisan din natin yan. So ito ang ating female, male torque drive. So paano nga ba ito kalasin? So mayroon kayong makikita dito ng parang nakatakip. Doon to sa cover ng center spring. Tatanggalin nyo lang yan mga paps. Ayan. Uhugutin nyo lang yan paikot. Kasi naiwan siya eh. Dapat kasama to doon sa center spring. Kasi dyan nakapatong yung center spring. So hugutin nyo lang yan mga paps. Ayan. So ayan, nahugot na. May makikita kayo ditong tatlong lock. Huhugutin nyo lang to mga paps. Gamit kayo ng plies. Ayan yung lock. Wag nyong wawalain yan mga papi. Dahil napaka-importante niyan. So meron yan tatlong ang lock niyan. So kukunin nyo lang yan. Dahil lilinisan din natin yan at papalitan na rin natin ng grasa. Plies or long nose. Yan. Kita nyo mga papi. Ayan yung tatlong tatanggalin nyo. So pag natanggal nyo na, yan, mapapaghiwalay nyo na yung male at female torque drive. So mapapaghiwalay nyo na. So ayan. So, mayroon yung bearing sa loob. So hindi pa naman sira. Lilinisan lang naman natin. And papalitan natin ng grasa sa loob. Nalilinis na natin yan. Yun, so ngayon nandito na naman tayo sa part ng clutch lining. So paano nga ba natin ito tanggalin? Pwede kayong gumamit ng Phillips screw or flat screw. Yan, itutulak nyo lang yung paganyan. Or pwede rin ito. Yan, pwede rin ito at itutulak nyo paganyan. Pababa. Medyo tiyagaan lang ito mga papi. Dahil DIY lang tayo. Kagandahan dito sa DIY ay matututo ka na, tipid ka pa sa mekaniko. So ayan, natanggal natin yung isa. Ayan.
So ayan, natanggal na rin natin. So ito mga popping clip na to ay ingatan yung wag mawala kasi baka tubalsik. Mahirapan kayong maghanap ng replacement nito kasi parang set yata to na bibili. So ayan. So natanggalan natin yung tatlong clip dito sa clutch lining. So after nating matanggal, flat screw uli, yan, iaangat lang natin to mga paps. Yan, iangat lang natin yan, yan. Naaangat yan. 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 Yan, naangat na. So, parang cover. So sunod nating babaklasin na itong clutch lining, yung tatlo na yan. So mayroon sa kang spring dito. So tatanggalin natin yung isa-isa. Pwede rin kayong gumamit ng flat screw para sungkitin to pa ganyan. Or pwede rin yung ganito. Long nose or ito, pwede to. Basta pang-ipit, dinaangat din natin yan. So ayan, natanggalan natin mga paps, yung isang spring. So ayan. Ito yung ano niya, spring dun sa clutch lining. So tatanggalin natin yung tatlo. So dito, madali lang naman pagtanggal. Basta kumpleto ka sa gamit. Ayan, natanggal na natin. Ayan. So tanggal na natin lahat. So ito yung ano niya mga papi, clutch spring. So natanggal na natin yung clutch spring, matatanggal na natin dito yung clutch lining. So ito naman is applicable din naman tong ginagawa ko kung magpapalit din kayo ng clutch lining. Tatanggalin natin. So tatanggalin natin yan isa-isa para malinisan natin ng maayos. Lalagyan natin mamaya ng grasa yan para hindi siya mahirapang umangat. Medyo nahirapan siya dito sa rubber. So, ayan yung ating clutch lining. Natanggal na natin. So, malilinisan natin ng maayos yan mga paps. Yung spring, yung clutch lining, yung asin niya. Yun, hugasan na natin. So, papatuyuin lang natin yan sa araw. Then, mamaya ay pupunasan ulit natin ng tuyong tela para masigurado natin na tuyong tuyo. So, yun mga papi, pati crankcase loob ay lilinisan natin. Kasama sa ating yung pag-maintenance. Kasi, minsan dito pumapasok yung mga alikabok na i-stock dyan. Dumudumi. So, lilinisan din natin yan. Yung mga singit-singit, kahit sungkitin nyo na lang ng stick. Phillips screw na matulis. So, lagyan nyo ng sabon yung para matanggal yung mga dumi-dumi. Then, ingat kayo mga papi sa pagbabalas kasi itong point na to, ito, gilid. Matalim na gigil ako sa kakapunas, ay kakalinis. Nasaagi ako. Sa kanto, matalim, dumugo ito. Ayan, okay na. Then, babalnawan na natin yan ng malinis na tubig. So, ngayon mga papi ay bubuin na natin isa-isa. Yung mga kinalas natin kanina doon sa ating Honda ADB. So, ibabalik natin ng maayos at lalagyan natin ng grasa. So gaya nga sabi kanina ay kailangan ay hindi nyo mawala yung tatlong pin dahil ibabalik natin yon isa-isa. So ipapakita ko sa inyo mga papi. Yan, balik na natin isa-isa. Sasakto nyo lang sa butas mga papi dahil ito ang magsisilbing lock. Yan. So ayan pa mga paps, kahit kamay lang kayang-kaya. Tatlong pin. Didiin nyo lang siya dito. Then, finally, yung isa. So, ayan na. Lagay na natin. 1, 2, 3. Then, bago natin ilagay yung lock, lagyan na natin siya ng ating grasa. So, ang gamit kong grasa dito mga papi ay top 1 na high temp grease. High temp gamitin natin para, kasi umiinit to pag umaandar, so kailangan high temp grease yung gagamitin natin. So lagyan lang natin bawat isa sa butas. Mas maraming grasa, mas mainam. So ayan, nalagyan na natin ng grasa ang bawat isa.
So, tatakip na natin yung kanyang takip. Then laro-laruin nyo lang mga papi. Para kumalat siya. Yung ganun nyo lang. And pag gusto nyo dagdagan, okay lang. Katulad nga nasabi ko kanina, mas maraming grasa, mas okay. Then punasan natin yung mga excess na grasa para hindi siya kumalat dito sa clutch lining. Next natin bubuin ay yung kanyang clutch lining. So kailangan tuyo siya mga papi. Then lagyan din natin ng konting grasa dito sa pinagkakabitan. Konti lang para hindi siya kumalat. Ilang RPM tong clutch spring, pero kung kayo nakakaalam, comment down below mga papi para may idea yung mga kasama natin na nanonood dito. So ang ginagamit ko mga papi is yung ganito. Kung alam nyo to, comment down below. Mas okay to gamitin kumpara dun sa Phillips screw. Ipitin mo lang siya ng ganito. Ipitin mo lang tapos hatak. Tapos shoot. Tapos na. Okay, buo na. Next natin ilalagay yung takip niya. Pati dito sa lock na parang clip, ginagamit ko yung ganito pa din. Okay. So nabuo na natin yung ating clutch lining. So then ilalagay natin yung ating center spring. So, ganun mo ulit mga papi. Pag lock nyo ay patong nyo lang yan. Kung wala kayong katulong mga papi, pwede nyo itong apakan. Then, ilock nyo. Ingat lang kayo kasi tumatalsik to mga paps. Yan. So, ito na lock na natin. So, ito na mga papi yung ating torque drive AC. Ito yung kanyang clutch lining. Nabuo na natin. And nalinisan na rin natin. So, ikakabit na natin to. So pagbalik natin papi is lagyan natin ng grasa para hindi siya kalawangin kasi meron tong mga bearing sa loob. So kahit dito na lang natin lagyan sa torque drive, lagyan natin ng maraming grasa. Kasi nahugasan natin to kanina, tanggal yung mga grasa niya. Lagyan natin ng grasa. Maganda rin to para hindi mag-lock yung bushing niya. Ibang grasa na iwan dito, sayang. Gawin natin dito. Ayos. So, iabang na natin yung belt. Ito ang ating air filter. Siguro sa susunod mga papi ay papalitan ko na to next na linis. So, ngayon ay nilinis ko lang naman siya and wala pa akong budget. So, siguro pwede pa yan. So, ating crankcase, lalagyan na natin. So, lagyan natin ng grasa. Ayan, nalagay na natin yung crankcase. So, dapat mga papi, i-sure nyo na wala kayong nakakalimutan na ikabit. Dahil mahirap na pag uulit kayo magbaklas ulit. Yon, so natapos na tayo mga papi sa ating paglilinis ng panggilid.